Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Start na. Sorry. What a dilemma. Yes, Dino. Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Cleve Arguelles. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon. Kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gacan. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persha. Welcome back. Kyle, you're back. Maikli na lang babasahin ko. Papapanood din tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa With Due Respect! Richard Haydarian, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores, Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong. Cleve Arguelles, seryoso, sincero, at yung buong Dino De Leon, Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No? at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaca, Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? at Cheska Persha. So dapat pala, siya lang ang pwedeng Mawalang galang na po. Umpisa na ng usapang With You Respect. Umpisa na talaga usapan natin sa With Due Respect. Ang ganda ng kulay natin, ha? Kaya Oo nga. Parang Ganda ng something, pagsuot ha, mo. today. Sino ba nagpauso nito? Pauso mo to, Cleve. Kala ba? Para sa mga Pink. nakikinig, karamihan sabi may kulay pink. Oo, Pink. kulay rosas. Oo. Mamaya sasabihan natin kung bakit, ha? Oo, bakit naka-pink na shawl? Oh, ikaw, Cheska. Pink na tumbler na lang ako ha. Ako naka-pink Okay. Okay, sige. Bukod sa mga kulay rosas na kasuotan natin ngayong hapon, kabilang din sa pag-uusapan natin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Lumabas sa survey na suportado ng mga taga Mindanao ang pagdinig. Sa inyong palagay, bakit kaya dumadami ang pabor na dapat harapin ni VP Sara ang mga reklamo? Siyempre, dapat naman, di ba? Pero tatalakayin din natin ang naging botohan ng House Justice Committee sa impeachment complaint. Gayon din ang paghahanda ng Senado sakaling umusad ang reklamo. Muli bang may impeach ng Kamara ang Vice Presidente? Dapat lang. Yes. At sa question ng Senado, bubusisiin din natin ang naging desisyon ng Supreme Court sa katagang forthwith sa proseso ng impeachment. Pati na rin ang sagutan ng ilang mga kongresista sa pagdinig. Hihimayin din natin ang pagdinig ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatagdang ganapin ang unang status ng conference ng trial chamber sa May 27. Kaya nga, Carlo, kabilang sa posibleng talakayan kung dadalo si dating Pangulong Duterte sa paglilitis sa pamamagitan ng video call or physical na pagdalo. Pero ang tanong ng bayan, naniniwala ba kayong mapapanagot na ang dating Pangulo sa mga sinasabing patayan sa war on drugs? Kaya naman, mawalang galang lang po at simulan na natin ang Vibe Check! Survey results, Pulso ng Bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Linggo-linggo, napakaganda ng mga surveys na lumalabas sa balita. Kaya simulan natin ang talakayan sa pinakabagong survey kung saan nalaman nating suportado ng mayorya ng mga taga Mindanao ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa survey ng mga kaibigan natin sa Octa Research Group, lumabas na 69% ang naniniwalang dapat humarap ang Vice Presidente sa paglilitis ng Senado bilang impeachment court.
Yes, Cleve, lumitaw din sa survey na pabor ang 61% ng respondents sa Mindanao na humarap sa pagdinig ang ating Vice Presidente. Ano kaya ang dahilan kung bakit dumami ang sumusuporta sa impeachment sa mismong baluarte ng mga Duterte sa Mindanao? Kaya nga, Cheska, 38% lang ng respondents sa Mindanao ang tutol sa impeachment trial, habang 1% lang ang undecided. Dahil dito naniniwala ang ilang kongresista na gusto talaga ng publiko na lumabas ang katotohanan hinggil sa akusasyon kay VP Sara. Tama ka, Carlo. Naniniwala nga si Deputy Speaker Paulo Ortega na patunay ang survey na marami na ang humihingi ng accountability sa mga opisyal ng pamahalaan at malinaw ang nais iparating ng resulta sa Mindanao. Bukod dyan, Ina, lumawas din sa survey na 87% halos siya bawat 10 na Pilipino ang may ideya o sumusubaybay sa impeachment complaint laban kay VP Sara. At mas mataas pa ang awareness sa Mindanao na umaabot ng 91%. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, dapat bang humarap sa paglilitis ang Vice Presidente at personal na sagutin ang mga akusasyon? O dahil ikaw naman ang nagsasurvey, Cleve, anong tingin mo? Bakit ba tumaas sa Mindanao? Tingin ko kasi ang tanong sa survey ng Okta ay, sa tingin mo ba, 'di ba, dapat bang harapin ni VP Sara personal yung mga akusasyon sa kanya sa impeachment? I think yung pinag-uusapan natin na yung mga taga Mindanao, traditionally tinitingnan natin baluarte ng mga Duterte, mga taga-suporta ng mga Duterte. Pero mismo naman kasing si VP Sara yung nangako, 'di ba, na bibigyan ko kayo ng bloodbath. At ibig sabihin nang galing sa kanya sa ikalawang pangulo natin na handa siyang humarap, 'di ba? Pero yun nga, medyo absent lang talaga siya nitong sa mga pagdinig ng House Justice Committee. Di siya nagpapakita. Pero ang demand ng ating mga kababayan ay harapin niya yung mga akusasyon. Samantalang if you will think about it, no, mabibigat yung mga aligasyon kay VP Sara. Yung kanyang bilyon piso na dumaan sa bank accounts nilang mag-asawa, wala naman tayong narinig pang maayos na kasagutan mula sa Vice President. And I don't think hindi nagtatanong o nagtataka ang ating mga kababayan sa Mindanao. Sila din nagtatanong, bakit ba ganyang bilyon ang dumaan sa pera ng mag-asawang Duterte? Isang bank account lang yan, ha? Isang bank account lang. Ako sa tingin ko, kasi ang dami ko sinakausap, may mga kliyente tayo sa Mindanao, may mga kaibigan tayo napakarami sa Mindanao, no? Alam mo, ang Mindanao, 'di ba? Hirap na i-conquer yan sa history natin. Yes. No? Ibig sabihin, ang dami diyan ng mga makabayan. Ang dami diyan ay magigiting, no? And ang tingin ko lang, even Mindanao knows that it now has to move on from the Duterte. Right. No? Hindi naman, madaming matatalino diyan, ang daming makikita mo talaga sila yung mga pinakamatatapang. And ang sabi ng mga politikong mga kausap ko, ito lang, pwede naman i-confirm ng mga kapatid natin sa Mindanao ito sino bang umunlad sa Mindanao nung panahon ni Rodrigo Duterte at even nung Vice President si Sara Duterte, hindi ba puro Davao? Yung Davao Mafia lang at hindi nga mailabas yung pera, yung 50 plus billion, no? 50 plus billion sa Davao. Sinasabi ni yung kay Polong, di ba? Control nilagay sa distrito niya. Nilagay sa distrito niya, hindi rin makita yung mga yung pag-develop doon. In other words, yung mga ibang mga syudad, kagaya ng Cagayan de Oro, kagaya ng Jensan, kagaya ng Butuan, Dipolog, Dapitan, halos walang napala kay Rodrigo Duterte. Ang ginagawa lang daw ay pananakot na pag hindi nyo kami tutulungan, hindi kayo susuporta sa amin, ang papalabasin namin para kayong hindi Mindanawon. No? So, nung kinakausap natin mga politiko, no, hindi naman nag-develop ang Mindanao. Hindi naman natulungan ng mga Duterte ang Mindanao. Bagkus, sila lang ang nagpayaman sa Davao. At even yung mga tao sa Davao na nakakausap ko, no, ang daming instances na they deserve more than that. Ibig sabihin, ang talagang yumaman, kumulimbat, puro mga Duterte. Correct. At dagdag ko lang, hindi, I think talagang may sentimiento din doon sa mga kababayan natin sa Mindanao at yung mga iba't ibang mga political groups din dyan na hindi naman synonymous yung
Mindanao sa mga Dutertes. Kasi tatandaan din natin noong 2019, medyo matagal-tagal na ng midterm elections, Pangulo si Rodrigo Duterte, tapos pinuno ng hugpong, no, yung local alliance no party, pinuno ng hugpong si Sara Duterte noon, maraming natalo na mga hugpong mismo sa Mindanao na popular sa pagtingin natin ay baluarte ng mga Dutertes. Pero hindi naman pala sila ganoon din kasuportado nung mismong mga taga Mindanao. Sabi nga ni Dino, baka daw nakinabang lang ay Davao City. Pero hindi naman siguro yung Davao City nga kundi pamilya Duterte at kanilang mga alyado, kasapakat, di ba? Diyan sa Davao City. Kasi naalala ko din kung billion, madami pala yung 50 billion, baka mapagod ako. Billion times 50, nilaan sa distrito ni Pulong, no? At malaking bahagi niyan ay flood control project. Pero nagrereklamo din ang mga kababayan natin sa Davao City kapag bumabaha, di ba? Hindi naman nila nararamdaman din yang proyekto para sa flood control supposedly. So, kumita, 'di ba? Yung mga nasa bank accounts, no? Tapos ginagamit yung mga taga Mindanao, pero iisang pamilya yung nagpayaman at nakinabang. Correct. Ako, na-appreciate ko yung paghingi o kauhawan ng yung resulta ng survey sa pagkauhaw ng mga kababayan natin na malaman yung katotohanan. Lalo na ngayon, napakahirap ng buhay, tapos mga bilihin, yung mga produktong petrolyo, mahal, tapos malalaman mo, may billion piso. Na hindi deklara sa SALN. Na hindi dineklara, pero umiikot sa kanilang bank account. Ibig sabihin talaga, ano na? Di ba talaga nakikita ko yung pagkauhaw na malaman ng mga tao yung katotohanan. At dapat talagang, kaya naintindihan ko ngayon kung bakit talagang iniiwasan masiwalat yung mga bagay na yan nung last year pa. Nung unang impeachment trial. Siguro, in-overestimate din ng mga pamilya ng mga politiko yung panatisismo sa kanila, no? Na akala nila, porque taga dito ako, kailangan lahat ng mga taga dito ay uhaw na kami lang yung pamilyang magaling at kami lang yung pamilyang dapat paniwalaan. So, meron nga tayong ganung bandwagon effect, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na kunwari, uy, taga dito yan, so samahan natin yan. Pero, hindi nila kayang i-discern yung ugali ng mga Pinoy na meron tayong utang na loob at may gratefulness tayo. Pero at the same time, yung mga tao, marunong rin mag-discern ng need for accountability and need for some sort of justice na nangyayaring bagay na ito, ng mga issue na kanilang kinakaharap. Buti pa si VP Sara, Cheska dito sa video natin, buti pa si VP Sara naka-pink, no? Oo. Ikaw hindi. Parehas pa rin. Pink na pink. Dadagdag ko lang, ito na yung moment na yung myth-making ng mga Duterte, unti-unti nang nababasag. Tapos nakikita na natin lumalabas na sa empirical data na yung myth na kinuit ng Duterte na ang Mindanao equals Duterte support, hindi pala totoo. At sa akin, pangalawa, kung sakali, di ba? Kasi kinikilala rin natin na marami talagang sumuporta kay Digong nung simula at marami sa kanila galing Mindanao. Hindi ibig sabihin nun stagnant yung pagtingin ng ating mga kababayan tungkol sa anong level of power, anong level of accountability, anong practice ng democracy ang hinahanap ng bawat isa sa atin. At throughout the years, napakita ng mga Duterte na hindi sila deserving ng public trust. So sa akin, kung ang number sinasabi na, ito na, nakabantay ang Mindanao sa impeachment, ibig sabihin, marami nang nagbabago ang isip, maraming nagtatanong, bakit hindi sumasagot si VP Sara, bakit patuloy siyang nagtatago at gumagawa ng kung ano-anong eksena, pero umiiwas dun sa bilyon, mga hindi niya masagot at hindi niya maipaliwanag na pera na dumaloy sa bank account nila. Kasi kung ako lang si VP Sara, kung alam ko na halos siyam sa bawat 10 mamamayan ng taga Mindanao ay nakabantay sa impeachment at tutok sa impeachment, hindi ba sasagot ako, magpapakita ako doon at magpapaliwanag? Yun ay kung kaya kong sagutin yung mga paratang sa akin. Pero dahil hindi, at dahil yung ebidensya na mismo ay nagsusumigaw na hindi nila kayang ipaliwanag, nagtatago sila mismo ngayon kahit sa kanilang mga kapwa, mga taga Mindanao. I think yung buong bayan ngayon parang may pag-iisip
re-rethink no nung relationship natin sa mga dynasties. Hindi lang sa Mindanao, di ba? Kundi sa buong bansa ngayon, pinag-iisipan natin nakakabuti ba para sa ating bansa yung mga political families at na ipinapasa-pasa na lamang ng mga magkakapamilya yung kapangyarihan, local man o national, sa kanila, di ba? At yan, nandyan yung flood control issue, nandyan yung mga corruption scandal, no, na pagdudugtong-dugtong na ng ating mga Alam mo ba, kababayan. yung local politician na nakausap ko sa Mindanao, gusto ko lang sabihin ito ha, tanong niyo kung ano. Ano yun? Ano yun? Ang sabi, dapat daw, ang isa pang tingnan na source, yung pinag-iimbakan daw ng korupsyon, sabi dito, yung kay Kibuloy. Uy, Alam niyo ba yun? Kasi Oy. tandaan ninyo, nung hinahanap si Kibuloy, biglang nag-take over na administrador. Itong si Rodrigo Duterte. Bakit kaya administrador ng lahat ng mga properties? Si Rodrigo Duterte. Kasi raw, dun daw, ang sabi dun daw tinatago ni Rodrigo Duterte yung mga kaperahan na ito. Kaya kailangan talaga maimbestigahan no? Yung relasyon nitong si Kibuloy at ng mga Duterte. Ang sabi nga ni General Torre, nakita ko dun sa post niya wala naman daw talagang numero yun, 2-5 lang. Kahit daw nung inaaresto si Rodrigo Duterte, ilan-ilan lang naman daw talaga. Pero bakit yung kanilang nakalap na ari-arian? Di ba? May lupain pa to sa Amerika. Di ba? Isang county. Di ba May nga, private jet daw di umano. nag-charter ng sarili niyang Correct, private jet. private jet papuntang Amerika. So, ibig Doon sabihin... nga nahuli, di ba? May nahuling pera nun. Saan nakuha yung pera na yan? Ang sabi ng local politician, mukhang ay doon daw nilalagay ni Rodrigo Duterte kaya raw siya yung nag-take over. So ako hinihikayat ko yung mga opisyal, di ba? May basis ba itong ganitong akusasyon? At saan ba talaga nakuha ng ni Kibuloy yung mga kaperahan na ito? Kailangan na investigasyon niya na kasi katakataka kung bakit si Rodrigo Duterte ang nag-assume ng administratorship ng simbahan ni Kibuloy noong mga panahon na hinuhuli siya. No? dapat bawiin yung yaman na yan para sa para sa rehiyon ng Mindanao na maraming mga probinsya na nangangailangan ng infrastruktura, may mataas na insidente ng kahirapan, yung mga bilyong-bilyong piso na yan, kung magagamit sa programa ng gobyerno, maipamamahagi sa mas maraming mga mamamayan ng Mindanao, malaking bagay po yun. Kapatid natin ang mga taga Mindanao ha. Gusto lang natin sabihin, magkakapatid tayo, iisa lang ang Pilipinas, no? Pare-pareho tayong Pilipino, beyond the personalities ang adhikain para common, di ba? Para sa ating bansa. Yes, okay. Siyempre, hindi naman pwedeng kami lang ang nagdadaldal dito, lalo na po si Atty. Dino De Leon. Maaari rin kayong makisali sa aming huntahan mula po Apari hanggang Hulo. Mga kasama natin dyan sa Mindanao, mag-comment lang po kayo sa post sa Facebook page ng DCMM Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinyon at komento sa segment na Take It or Leave It. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang pagdinig ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa malawakang patayan na ginawa niya. Dito lang yan sa With due respect! Iba pa rin. Grabe di ba? Yes, may commercials na. Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa pagdinig ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa May 27, gaganapin ang unang status conference ng trial chamber kung saan inatasan ang prosecution, defense at kampo ng mga biktima na magsubmite ng motion at iba pang impormasyon kaugnay ng kaso. Tama ka, Ina, kabilang sa pinasusmite ang posibleng ilalatag na ebidensya haba ng opening statements ang update sa dagdag na aplikasyon ng mga biktima. Sa ilalim ng Rome Statute, obligado nang humarap si Duterte sa paglilitis sa pamamagitan ng video call o pisikal na pagdalo. Depende sa
pag-uusapan sa status conference. Yes, Attorney Dino, pero plano ng defense team na iapela ang desisyon ng ICC na ituloy sa paglilitis dahil sinasabing nagkamali ang pre-trial chamber na itakda ang mga sakop na parameters sa confirmation of charges. Bukod nga dyan, Cheska, naniniwala rin ang defense team na nagbago ang mga ebidensya ng pre-trial chamber na patunayang may sabuatan sa pagitan ni na dating Pangulong Duterte at mga kasabwat sa patayan sa war on drugs. Kaya nga, Clive, pero ayon sa ICC, ang mga hukom na ang magdedesisyon sa apela ng kampo ni Duterte. Magsisilbing presiding judges ng ICC Trial Chamber si Joanna Corner ng United Kingdom. Sa inyong palagay, ano ang magiging desisyon ng ICC sa kaso? Walang break yun, ah. Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa Deep Dive! Akala ko kasi ba, Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! hindi nagbasa ng script. O di ba ang ganda na babae na naman? Yes. Kasi Yes. alam mo itong si Rodrigo Duterte, misogynist eh. Oo. No, takot sa babae. Nung Diba isa, si Chief Justice Sereno, Justice Sereno. Ombudsman Merceditas Gutierrez, Laila de Lima. Laila de Lima, Diba? Oo. ang ating Nobel Prize-winning journalist Maria Ressa, Maria Ressa. mga Oo. Vice President Lenny Robredo. Vice President Lenny Robredo, baka naman. Baka naman. Okay. Ma'am, nakaping po kami ngayon. Tara. Tara. Una. Ano, next week Parang magja-jogging attire po kami. Yes, ha? run to Po kami, work. okay. Diba, tinik talaga sa kay Digong yung mga babae. Yung mga babae Babae ang talaga. kanyang karma. Oo. Grabe yung kay Laila de Lima, nakita mo, di ba? Pero hindi nagpatinag, di ba? Nung hampasin niya ng microphone si Trillanes, nasa gitna si Laila Nung de Lima. hearing to eh. Oo, nung hearing, Quadcom. magkatabi sila, tiningnan ni Laila de Lima sa mata at sabi niya, stop it. Nakita niyo ba sa bibig niya? Stop it. Di ba? She has been saying that for a decade already. No? Rodrigo Duterte, stop it. Pero dito sa ICC, di ba? Apart from the presiding chair, babae naman, may dalawa pang bagong mga maestrado. So, maa-update mga na itong video na nakita natin. Ito yung huling beses na nakita natin si President Duterte. Nagre-refuse Nagre-refuse From sipain to And Rodrigo Duterte. Oo, di ba? Tapos ano raw pala, ano sabi ng test ng mga ICC? Doon sa ICC, di ba naalala ninyo, ang sabi sa ICC, pina-check sa experts. Mga independent. Mga independent, fit to stand trial. Ang sabi, niloloko, binobola niya yung test kasi kahit na yung mga madadaling tanong na even a simple person can get right, sinasadya niyang baliin. Di ba? Ibig sabihin, he is trying to fool the system pero hindi niya magawa eh. Kasi scientific itong mga test na ito. So malinaw, he is fit to stand trial pero he is refusing. Hindi niya matingnan sa mata yung mga biktima at saka yung mga kaanak ng mga biktima. Tapang-tapangan. Pero ayaw mag-attend. Pero in this particular instance, batay na rin po sa Rome Statute, hindi na siya pwedeng maging duwag. Dahil kailangan niya mag-attend. Required siya under the Rome Statute. At tandaan natin na nakakulong ito. Nakabilanggo. So he is under the coercive jurisdiction of the International Criminal Court. Ganyan talaga pagka tinitingnan ka ng tinatawag namin sa pag-aaral ng batas, the cold neutrality of an impartial judge. Kaya nga nakapiring si Lady Justice eh. Wala siyang pakialam kung naghahari-harian ka noong mga panahon na ikaw ay presidente. Wala siyang pakialam kung may nagpapakulto-kultuhan na sumusuporta sa iyo. Wala siyang pakialam kung may mga dalang karton yung mga Pilipino supposedly sumusuporta sa iyo doon sa labas ng kulungan mo, no? Ang importante ay dito sa mga West is to deliver justice. Consistent ang pagkatalo nitong si Kaufman. At nag-apela na naman. Baka nga dapat palitan na eh. Oo nga eh, no? Kaso Pagka kulelat ka, di ba, parang sunod-sunod yung talo mo, resign ka na siguro. resign ka na. Resign ka na. Diba? Kaso, bakit? Marami bang option? Ito mga Duterte? Tsaka sayang yung kita. Tsaka may nagbo-volunteer ba? Bukod kay Harry Roque, na ayaw naman ni Sara Duterte. May nagbo-volunteer ba? May nagtataas ba ng kamay? Wala eh. Kasi ang hirap depensahan ang murderer. Yes. Ang hirap depensahan yung totoo naman na nag-commit ng mass murder, malawakang patayan sa mga Pilipino. Kaya iilan lang, hindi rin sila maraming options. At attorney, hindi yan kagaya ng sa Philippine justice system na kapag wala kang
access sa representasyon, ay a-assignan ka ng korte. Pwede kang assignan ng korte sa ICC, di ba? Pero syempre, gusto mo ba yung a-assignan ka? Gusto mo sana may options ka eh. Kaso ilan-ilan lang rin eh. Ilan rin yung options eh. Meron diyang nagtatatambay sa Hague. Di ba? Sabi ng prosecution, sino ba tong mga sama ng sama? Clarify. Oo, Nag-file diba? ng Sino ba clarification. itong sina Oo. Sal Panelo, Salvador Medialdía? Oo. Hindi naman kayo kasali sa defense team. Oo. Tapos, tambay kayo ng tambay dyan sa Hague. Ano bang ginagawa nyo dyan, diba? Pero higit pa doon, ang tinatanong ng prosecution, maaari bang nakakadagdag kayo sa pangamba ng mga witnesses at mga potential witnesses na kayo ay umaaligid-aligid dyan sa korte. Correct. Sa Baka Hague, naman diba? talagang sinadya nilang sindakin pa, pasok namin yun sa kanila. Oo, dahil ilan sa kanila naman din ay maaaring masampahan din ng warrant of arrest bilang mga kasabwat dito sa crimes against humanity. So hindi din talaga maganda na umaaligid-aligid sila dyan habang yung ating mga victims, survivors, mga witnesses naglalakas ng loob, di ba? Kinukutsa-kutsa pa ng ilan nating mga kababayan, naglalakas ng loob na ilahad yung kanilang karanasan kung paano sila isa-isa minasakit sa panahon ng war on drugs. Speaking of, sabi mo, pwede sila mga kasabwat. Sino ba nga itong mga kasabwat, itong mga co-perpetrators? Na nga. Sino ba dapat na ma-aresto na? Eh, di ba, Tatago na na pangalanan naman di ba? Parang nilabas na ilan sa mga kasabwat or alleged na mga co-perpetrators, sinasabing kasabwat ay sina Senator Bongo, Senator Anong partisipasyon ni Bongo? Financier. Oo, di ba? Financier. Sa kanya nanggagaling ang makinarya, ang pera para ipatupad ang malawakang patayan. Sino pa? si Senator Bato de la Rosa. Oo, di ba? Ang architect at chief implementor ng Tokhang. Oo, di ba? Ng Tokhang, ng violent war on drugs na malawakang patay na peke naman. Pero parehas yan nagde-deny. Sabi nila, wala kaming kinalaman dyan. Oo. Senator Bongo, araw-araw lang ako nakikipag-selfie kay Digong, pero wala akong kinalaman Pero dyan. caught on video, sinasabi niya, yung reward. Oo, may reward system. Ito ang system, reward na diba? 1 million ko namatay, 2 million ko na laban ko no, di ba? Oo. Meron siyang binanggit talaga ng mga amounts doon, nahuhuli talaga yung isda sa sariling bibig. Di ba? Kaya dapat talaga, itong napapasok na sa paglilitis yung kaso ni President Rodrigo Duterte, siguro panahon na talaga na mailabas na ng International Criminal Court yung warrants of arrest doon sa dalawang senador. Kasi makakatulong din ito doon sa pagbibigay liwanag doon sa buong eskema ng naging patayan sa war on drugs. Kasi financier, si Senator Bongo, tapos si Senator Bato de la Rosa, yung may control ng sangkapulisan natin, di ba? Tapos ang pinaka-mastermind, si Rodrigo Duterte. Pero pa, sino pa ba? Diba? Siyempre si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Ayun. Correct. Na talagang pinabayaan. Ito malawakang patayan. Kasama pa yan sa isang sa sistema din, di ba? May dalawa pang dating PNP chief, kung di ako nagkakamali, Correct. na nag-implement din na nagmana ng posisyon ni Bato de la Rosa. Pero bago tayo magpunta sa susunod na segment, gusto ko lang sabihin na nagtataka lang ako kung bakit pati itong sila Alan Peter Cayetano ay hindi kasama. Actually, kahit si Medialdea, kasi si Medialdea, Executive Secretary ng mga oras na yun. Title Siya President. ang tagapagtupad ng lahat ng programa. Andyan naman na sa dahig Oo nga. Pwede na. Oo, Lamputin diba? na. Oo, yan si Salvador Medialdea, I think dapat kasama. Si Cayetano na naging Foreign Affairs Secretary na siya ang naging president at naging mouthpiece sa pagdidepensa nitong malawakang patayan. Dapat kasamang-kasama talaga yan. Yung nagpatupad at nagpatuloy ng war on drugs sa Davao City nung panahon na presidente si Rodrigo Duterte. Nako, sabi ni Arthur Las Cañas. Si Mayor Sara Duterte nung Davao City. Correct. Baka dapat may isama din, di ba? Oo, hindi pa yan off the hook ha. Hindi pa yan off the hook. Kasi diba? nangyari yung mga panahon na, sabi ni Las Cañas, pinagpatuloy ni Sara Duterte, malawak ang patayan sa Davao, nandun pa tayo sa ilalim ng ICC. Doon nagpatuloy yung patayan sa Davao. Nako. So,
hindi lang impeachment ang harapin nitong si Sara Duterte, baka warrant of arrest Mag-world din. tour pa naman si VP Sara. Di ba naka-leave ang VP? Oo, May travel yan, Magbalik, di ba? magbalik, baka may May ano na yan, 15, di ba? So, Oo. parang lalabas, ito ay season 3 na ng ICC trial. Kasi first one, yung kanyang jurisdiction na Correct. question. Oo. Pangalawa ay yung merong confirmation of charges. Pwede sabihin na gano'n. Season 3 na. Alam niyo 2-0 na, ha? Oo. 2-0 na, ha? Dalawang counts ng panalo yung prosekusyon, ha? Hindi mauto ng mga Duterte yung International Criminal Court. Siguro bago din itong pakiramdam para sa mga Duterte. Correct. Bago ito para kay Rodrigo Duterte, nasanay sila na kaya nilang sindakin kahit sino. Dito sa Pilipinas, nasisindak nila yung Korte Suprema, nasisindak nila yung Kongreso, nasisindak nila yung mga local politicians. Kaya sa matagal na panahon, hindi sila nakaranas ng pananagutan. Si VP Sara, ganun din, gulat na gulat siya. Bakit ngayon hinahabol siya ng impeachment, no? Samantalang nakabuyang-yang naman yung ebidensya bago sa kanilang pakiramdam na nanghihingi at humaharap sila doon sa pangangailangan ng pananagutan. So abangan natin sa May 27 ang unang hearing, no, ng pagpapatuloy ng hearing. Pero sa ating pagbabalik, alamin natin kung sino ang lucky winner sa ating mahiwagang ruleta. At bakit siya naging usap-usapan sa kwentuhan? Dito lang yan sa With due respect! Ang dami ko pa gusto sabihin. Eh, kasi ang daming commercial, Ba't niyo ba ako Daming pinipigil? commercial, mga commercial, nabitin sa conversation kanina. Grabe. Kasing init ng hapon na to yung usapan dito sa With Due Respect. Kaya kasama niyo pa rin po ang Team Pinas dito sa With Due Respect. Ako po si Cleve Arguelles. Ako po si Attorney Dino De Leon. Ako po si Ina Gahan. Mabalos, ako po si Cheska Persha. At ako naman po si Carlo Flores. Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati, sumuko na ako dito. Bibigay tayo ng quick comments na Quick. never nasunod. Sa sino mang matatapatan ng mahiwagang What are you ruleta. talking about? Ewan ko sa'yo, Dino. Ipapalagay kita sa Super ICC. sure. So nalaman na natin kung sino yung mga apektado. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream natin sa DZMM Radyo Patrol sa Israel Facebook page. Ito ang Magic Ruleta! Yung mga affected ko ng umuryo. It's time! Paikutin ang Magic Ruleta! Nasa nahuhuli? Okay, at then you're back, Cheska. Will you please do the honors? Na-miss ko to. Yes. Go, Roleta! Roleto. Sino to? Ang pinakauna na. Anong pangit naman ng Kuryente. brand? Ang pangalan Starts with the letter P. Yes, si Representative Papa P. Paolo Marcoleta. Hoy, offensive naman yan kay Papa P. Ano ba hindi? Kasi performative pop culture fan ko. Mali pa. Oh, ano may kinote niya? Sabi? Sabi niya dun sa hearing, si John Lloyd daw ang nagsabi ng line na yun. Ang sabi nga ni I Popoy. deserve. I deserve an explanation. I deserve an explanation. Kinorek tuloy. Ni Kasi- Bayan, Akbayan Representative. Mali. Percival Sandanya. Oo. Excuse me, si Papa P. Ano sabi diyan? Hindi pala si John Lloyd. Eh, anong sinabi ng kaibigan nating si, ano ngayon? Si Congressman Brian Poe. Ng FPJ. Party list. Panda, FPJ, Panday. Seryoso tong bagay na ito, ha? Bakit kayo puro pop culture dyan? Let's Kasi ako, refrain masabi from ko lang using. kay Congressman Paolo Marcoleta, hindi lang pala rules ng House ang hindi mo alam. Consistent. Hindi mo din pala alam ang mga iconic pop culture references, di ba? Siyempre, bahagi yan. Si Congressman Paolo ba, millennial ba yan? Or medyo... Alam mo, hindi ko matukoy. Oo. Ano pa, age reveal? Hindi ko din Medyo sure eh. Oo. Matukoy Hindi ko matukoy eh. Oo. Saan ba, paano ba natutukoy yan? Sa Usually kapal ba sa ng hairstyle. kilay? Kilay? Oo, sa... Saan ba yan natutukoy? Pero... Hindi niya alam ang rules, hindi niya alam ang pop culture reference, hindi niya alam kung anong konsepto ng pananagutan, hindi niya rin alam ang hustisya. Eh ano bang alam neto? Yun. May Ano premonition. bang alam mo? Pag premonition? Ano?
Ano sabi niya doon? Oo, yung kay Kiko D ba yan? Oo, na paalisin yata si Kiko D kasi nakikinikinitanan niya, may premonition. Oo, di ba? Parang sa bagay, itsura namang manghuhula eh. Di ba? Kulang na lang bola. In all fairness talaga. Ako, isa-shoutout ko muna sa staff. Ni Kong, parang ang hirap maging staff ni Kong. Parang kailangan staff work talaga yung gagawa para may maayos na masabi ang ating congressman. Pero sabayan nyo na, i-review nyo siya ng mga rules sa House, no, para makasabay naman siya dyan sa pagdinig sa House. Sabayan nyo na din ang onting panonood ng pelikula. No? Tulungan nyo na si Congressman parang awa nyo na. Sama nyo na din si Kiko at si Barsaga, si Congressman Leviste na board na board. Pelikula kayo. Gagano'n yan, si Congressman Leviste, gagano'n. Tapos, magbabasa. Yan. Di ba? Pero ano mo, seriously, mahalaga ang relasyon ng pop culture sa pagpapaliwanag sa mga kababayan. Ay, of course. Lalo na sa isang proseso na gaya ng impeachment, na di ba, very technical, no, na may in response to dun kay Kong Po, na talagang bahagi naman ng pagiging seryoso at nakalapat sa buhay ng mga Pilipino, lalo na ng pangkaraniwang Pilipino, ang popular culture. Basta ako, sineseryoso ko si Popoy at si Basha. Oh, yun. Kaya hindi ko naiintindihan bakit hindi ko seryoso yan. Di ba? Tsaka, one more chance, starting over again. Minsan, may mga tao tayo na handa nating pagbigyan ulit. Basta nag-apologize na, kinilala yung kanilang pagkakamali, di ba? Pero, yung subject ng impeachment, humarap na ba at nagsorry na ba sa taong bayan? Nagsabi na bang mali siya? O patuloy pa din na in denial, di ba? Yan, hindi yan pwede mabigyan ng chance, no? Walang starting over again. Paano mo naman masasabihin nung linya na I deserve an explanation? Hindi nga, ginughost ka nga. Actually, no, siguro napapakamot noo din si VP Sara kasi si Congressman Paulo Marcoleta yung taga-depensa mo sa impeachment. Yes. Parang lugi ka din, no? Parang lugi ka. Yung mga staff niya, going back dun sa mga staff, mali-mali din, hindi alam yung rules. Hindi alam yung i-quote, no? Ano ibig sabihin yan? Hindi kaya sinasabotahin na rin siya ng staff niya? O kaya, baka naman kulang talaga sa willing and able staff. Kasi ikaw ba naman magbo-volunteer ka staff niyan? Di ba? Usually, Oo. pag sa staff ka sa taong nakaka-inspire. Nakaka-inspire, magaling, makakatulong, di ba? Hindi yung parang gine-jeopardize at dinidiskaril yung pananagutan. Ang hirap mag-staff sa mga ganyan, ha? Alam mo kung mahirap din? Yung quick comments din natin nasa. Malaki lang ang katawan mo. Ito, kaya mo itong bahin. Ikaw talaga dyan, pinigil mo yan, Kong Leta! Bye, Kong Marcoleta. Ingat. Tinan nyo? Ayan na. Wala talagang quick comments dito sa show na to. Ating Go Roulette, Okay. lumabas ay si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Bato de la Rosa. Siguro napakasarap Senator magkaroon pa ba ng si Bato? best Hindi ko friend. alam. Senator Bato. Sa with due respect na lang lumalabas si Senator. Ano tama yun? Sorry, kayo na nga. Ano sasabihin? Sabi ko, parang ang sarap naman magka-best friend katulad ni Senator Alan Peter Cayetano. Na? Yung wala ka nang ginagawa sa buhay, maraming humahabol sa'yo, tapos may nagtatanggol pa para sa'yo. Ayan. Parang pelikula. So, Senator Bato, magpasalamat ka naman kay Senator Alan Peter Ano Cayetano. ba sabi ni Alan Peter Cayetano? Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano ay, gusto naman daw. Sabi daw sa kanya ng Yes. isang kaibigan, hindi ko alam kung si Senator Bato Baka yung mga talaga. ibon yun, may isang kaibigan. May pro ni Sara Duterte. Ano sabi ni Ibon? Baka nga nakakausap niya naman talaga si Senator Bato eh. Kasi di ba kung nakakausap niya at alam niya kung saan nagtatago, dapat sinasabi niya. Pero sabi daw ng isang kaibigan nila ni Senator Bato, gusto naman daw magtrabaho ni Senator Bato. Gusto naman daw magpakita, natatakot lang dahil daw baka hindi siya protektahan ng pamahalaan ng Pilipinas dahil nga biglang lalabas yung warrant of arrest ng ICC. Yan ang sabi ni Senator. Tama ba? Dinipensahan ba talaga? Di ba sabi, parang pinalabas yan, duwag talaga. Di ba? Sabi niya, natatakot lang. Go ahead, gaw-gaw ka lang ng mga Trillanes. Make my day! Di ba? Yung pala duwag. Di ba? Duwag pala. Ang tawag nga dyan, confirm. Di ba? Confirm na duwag itong si Bato de la Rosa. At tandaan na, hindi pa lumalabas yung warrant allegedly ng ICC kay Senator Bato.
at ilang buwan na siyang nawawala at na kumukubra ng sahod at mga allowance. Baka i-share na lang ni Senator Alan Peter yung sahod niya muna kay Senator Bato. Total concern na concern siya. Oo nga. Oo nga. Hindi namin nakakalimutan yung mga kaldero mo, ha? Alan Peter Cayetano, ha? I-explain mo yung mga kaldero mo, ha? Bago ka nag-i-explain at nagiging spokesperson nitong si Bato de la Rosa, i-explain mo muna yung kaldero mo. Hindi yung para bang quote ka ng quote ng Biblia. Oo. Sobrang katigasan ng kasinungalingan nitong si Alan Peter Cayetano, no? Ang kutob ko, nakukonvince niya pati sarili niya. Oo, at marami na nagkatuloy ng mga kababayan natin, ha? Oo, tsaka yung 10K kung pangako, ha? Where na yung 10K? Oo, ang tigas ng kasinungalingan nito si Alan Peter Cayetano. Ikaw, Ina. Oo, meron pa siyang mga inconsistencies. Kasi sabi niya, okay, willing naman si Senator Bato na humarap, pero kailangan yung charges at yung korte dito sa Pilipinas. So may parang pag-amin siya na may pagkakasala yung isa. Pero pangalawa, sasabihin niya, ayaw natin siyang mapunta sa The Hague kasi makikidnap siya doon. So sa akin, ano ba talaga, may pagkakasala at handang humarap? O yung spin ng Duterte camp na ay pag dinala sa The Hague, kahit maayos ang proseso doon, kahit malinaw ang due process doon, kidnapping. So sa akin, it smells like desperation. Na bumabalik-baliktad na tayo kasi hindi na natin malaman anong Correct. sasabihin talaga. Tsaka bakit ba sinisisi ni Senator Alan Peter yung gobyerno ng Pilipinas? Bakit din nila sinisisi yung mga kasamahan nila sa Senado? Kasali ba kami? Kasali ba yung gobyerno doon sa malawakang patayan? Ayun, kasalanan nyo yun. Pinangunahan nyo yung war on drugs, di ba? Numero unong pasimuno din yan, si Senator Bato de la Rosa, nung siya ay chief ng Philippine National Police. Pero ngayong nagkakahanapan na, biglang nawala yung tapang at duwag at ayaw harapin yung kaso. Kung patuloy kayong naniniwala na wala naman kayong ginawang masama at ginawa nyo ang lahat ng naaayon sa batas, humarap ka. Diba? Alan Peter, ha? Sana matumay yung mga balahibo mo. Na habang pag kinukot mo yung Biblia, you are an embarrassment sa pangalang Cayetano, no? I think magiging ashamed sa'yo yung tatay mo na senior statesman. Yung panahon siya na senador. Ihabol ko lang, sana yung mga pinaslang ng war on drugs ay afforded the opportunity to also hide habang may perang pumapasok sa kanilang mga bank accounts, 'di ba? So, kaso sila ang mga architects and implementers of war on drugs na hindi makaharap sa hostisya, nagpapakasasa sa pera ng bayan. So, So, Senator Bato, mula sa With Due Respect team, gusto naming sabihin na we miss you. See you soon! Dahil dyan, go Roleta! See you soon, big posas. The new fashion statement. Ito yung lumabas sa sunod ng dating spokesperson ng impeachment Senate Impeachment Court na si Attorney Tongol. Attorney Reggie Tongol. Na recently sinabi ay parang na-vindicate sila at they were right all along. Kasi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema na bagamat dinismiss naman nila dahil nga moot na, binanggit sa desisyon ng Supreme Court na yung forthwith daw, no, yung pinagtatalunan na forthwith, pwede naman palang shorter or longer, depending on circumstance with like a reasonable period. Kaya sabi ni Attorney Tongol ay tama pala kami. Tama kami na tinulugan namin ang impeachment nung panahon namin, no? 'Di ba? Na kasi yan yung posisyon ni Senate President Chis Escudero, no, dating Senate President, na yung forthwith ay hindi nangangahulugan na agad-agad. Nilaro nila yung definition ng forthwith, 'di ba? Na ang bilis na nilabas ng Korte Suprema ng mga panahon na magiging magko-convene na supposedly yung impeachment court, no? Pero ito yung tinatawag naming mga abogado na obiter dictum. Ibig sabihin, hindi naman naggamit yung opinion na besides ng Supreme Court, no? Ang sinabi, moot in academic. Tapos biglang may opinion na it can be longer or shorter. Di ba? Moot na eh. So moot na eh. So para sa akin, ang basa ko dito, obiter dictum ito, number 1. Number 2, mali si Attorney Tongol. Kasi ang sinabi ng Supreme Court doon, for so long as there is no unreasonable delay. Hindi in-apply ng Supreme Court yung facts in this particular instance. Hindi sinabi ng Supreme Court na walang unreasonable delay. Nung panahon nitong si Chis Escudero, ang sinabi niya lang, okay, for so long as there's no unreasonable delay, it can be shorter or longer. I disagree with the opinion of the Supreme Court
And as I always say, the Supreme Court can commit mistakes, and I think mali na naman sila ngayong mga oras na ito dahilan sa nilagay ako nagsasubscribe ako dun sa sinatawag na verbal lehis, no? Ibig sabihin ay babasahin mo yung plain meaning ng salita at ang forthwith immediately, no? At nilagay yan ng mga framers ng Constitution para limitahan ang discretion ng Senado kung kailan sila pwede mag-convene. Pero ngayon, para bang purely discretion ng Senado. Pero again, sa aking opinion, even with the Supreme Court decision, meron pa rin unreasonable delay nung panahon ni Chis Escudero kasi Pebrero pa eh. 'Di ba? Pebrero pa nung na-impeach tapos ang tagal, tinulugan. Tapos kung ano-ano mga sayo-sayo ibig sabihin ng forthwith, 'di ba? So there was really unreasonable delay in that particular instance. Even the Supreme Court did not say na wala. Malinaw yan. Ang good news naman parang sabi ni Tito Soto, SB Soto na the next day daw, Sa kanya daw ang kahulugan ng forthwith ay kung matanggap nila ngayong araw ang impeachment, ang articles of impeachment, kinabukasan, magbubukas na ang korte. Correct. Correct. Yun ang tama. Yun ang ibig sabihin ng forthwith kasi, di ba? Ang mahirap nga dito kasi, nakakakitaan din natin ng pattern, no, ng dubious na pattern yung Korte Suprema kung saan pagdating sa usapin ng impeachment, parang may overreach talaga doon sa kanilang boundaries. Kasi maliwanag naman sa konstitusyon yung ibig sabihin ng forthwith na kapag ka na-impeach na yung isang impeachable official, dapat mag-proceed yung Senate, no, into an impeachment court para sa trial. Kasi kung ang ibig sabihin pala ng mga gumawa at nagsulat ng constitution ay in such a reasonable time, it may be longer or shorter depending on the circumstance, dapat yan ang inilagay sa konstitusyon. Pero ang sabi po ay forthwith. Lalo na kung tatagalugin natin yan, agad-agad lang yung ibig sabihin yan. Maaari kasing sa pagkakataon talagang ito, nakakakitaan na natin na medyo pagdating dun sa impeachment, pinapahina nila at pinapalabnaw nila yung kakayahan ng mga taong bayan na humingi ng pananagutan doon sa mga matataas na opisyal ng bayan na nag-violate ng kanilang sinumpaan, no? Yung konstitusyon, paglabag sa pagtitiwala ng mga kababayan natin, di ba? Hindi lang naman to usapin kay VP Sare. Tama. Usapin din to sa mga susunod na panahon ng impeachment. Correct. Ganyan din ba yung mangyayari? So, dapat malinaw na yung House ang may sole prerogative sa pagbuo ng impeachment. Senate naman yung magtatrial. Wala naman sinabi diyang makikisali pa kayo, pero parang pilit din kayong nakikisingit doon sa buong proseso ng impeachment. Pero makikita natin dito, wala na namang relevance dapat si Attorney Reggie Tongol dahil nga siya ay ex-spokesperson ng past cycle na Senate impeachment. Anong tawag pag ganyan? Pero kaya lang siya nagsasalita na we were right all along or I told you so dahil siguro gusto niyang pagaanin yung mga akusasyon against his former boss, which is the past administration ng Senate, which is Senate President Chis Escudero. Baka yun ang kanyang point dito, kaya niya sinasabi. Para makatulog sila ng gabi. Yes. Nakahimbing. Did his job well. Congrats. Limited time. Siyempre kailangan sayang. Sayang. Oo, pinasweldo. Galing. Hindi above and beyond na pala ng kanyang terms of Kanya, reference. He walked the extra mile. Diba? Para sa mga susunod na mag-hire sa kanya, ito ang kaya niyang ibigay na service. Kami dito sa With Due Respect, hihingi rin ng tulong ng pag-define kung ano yung quick. Kasi si dating SP Chis mas madami pa siyang natalakay sa anong robe, yung handa ng mga susukatin, ginawang fashion show yung Ganda Senate ng impeachment robes. trial di ba? Diba? So, Pero okay. yung substance wala, dinelay. Sige, and we shall proceed forthwith. Hindi! with the segment. Hindi pa kami tapos! Meron pa ako sasabihin. Ay, ito na. Ba't mo kami pinipigilan, Carlo? Kasi ang lumabas naman ay si Eto na nga, kababayan ko to. Pero, Ay, kababayan mo ba si Zaldi? kapwa ko Albayano. Zaldi ko. Lumabas mo sa ating ruleta para sa mga nakikinig sa radyo ay si Rep Zaldi. Ano na bang balita? Kailan mo siya nasa nakausap, Nasaan na ba? Cheska? Ano ba yan? Kailan kayo last in touch, Parang Cheska? di naman kami nire-represent nitong kapwa namin Bicolano na to. Mahal na Pangulo, nasa na po siya. Saan na po kaya? Nasa ano to Baka po mag-tune in po ulit kami sa Facebook account ninyo para i-announce nyo po kung nahuli ba talaga o hindi. Kaya, Di ba? Oo. So, asa na raw ano ba? na bang balita Nasa sa France, kanya? allegedly, di ba? Dahil daw may mga property sa France. Okay. Oo. Sana So, medyo conjecture na lang ulit, no? Pero hindi naman confirm yung presence din sa
sa France. No? Na naghihingi daw siya ng asylum, Asylum. diba, sa France. Ng asylum, oo. Kaya may paliwanag na kaya siya napunta sa France mula sa Czech Republic, ay may request yata na ginawa. So, sa akin doon lang papatunay na una, kung gaano karaming rekurso at pera meron ito si Zaldico. Yes. No, na kaya niyang takasan at even sa jurisdiction sa ibang bansa, kaya niyang buy his way out of yung accountability. Baka kaya naiinggit si VP Sara na hindi siya masyado makatravel-travel. Kasi kita niyo si Congressman Zaldico, daming nararating eh. Hindi. Pero ang gusto ko lang din sabihin ay, katakataka din kay Congressman Zaldico na hanggang sa ngayon, nagtatago at umiiwas pa din siya. Nagbigay siya ng statement, di ba? Naglabas siya ng mga video, nagtututuro siya na ito, kesyo si ganito at si ganyan, ang mga nakinabang sa flood control, si ganito ang mastermind. Bakit hindi niya pangatawanan, di ba? Correct. Kaya lalo tuloy na nawawalan ako ng kumpiyansa at nawawalan ng tiwala na kung ano mang susunod na sabihin ni Congressman Zaldico ay pagkakatiwalaan ko. Kasi sa tagal-tagal na ito, pinapahirapan niya tayong lahat na hindi siya humaharap. In fact, muntik na nga siyang mahuli doon sa Czech Republic pero talagang nakatakas na naman para tong parang series, no? Parang TV series na hahanapin natin, di ba? Di ba? Ano bang tawag dito? Kasi may ang probinsyano ba tawag natin kay Zaldico, di ba? Prison break. Napag-ahanap tayo ng mga idara. Ang pugante. Ang pugante. Di ba? Hindi, ganun talaga. Alam mo, siyempre magtatakbo ka kung nakinabang ka eh. Diba? Tignan mo si Laila de Lima, hinarap lahat ng mga kaso sa Pilipinas. Tiningnan lahat sa mga mata yung mga accusations na sinasabi hindi yan totoo. Acquitted in all charges, hindi nagtago. Hindi nagtatatakbo. Kahit na pwede humingi ng asylum at tino-offer ng asylum sa mga ibang bansa, tinuloy pa rin ang quest. Sabi niya, I wanna fight here in my country. My conscience is clear. Oh, di ba? Masasabi ba yan ni Zaldico? Na nakinabang. Halata naman. Di ba? Na nakinabang. Sa tingin ko, hindi. Baka French niya sasabihin yan. natin ang next message. Isang like como. Wow! Hoy, Paano sa French yung go roleta? Sabi niya nila, go roulette. Feel the cheese wheel. Parang pamilyar itong si dating ombudsman. Deputy Overall Ombudsman. Oo, Di ba? Melchor Carandang. Oo. Ano ba nangyari? Kakalabas lang, ha? Oh, Supreme Court na naman ulit ang naglabas. Very Supreme Court ang news natin this week. Kung matataan din ninyo yung facts niya na, ang facts ng kaso na yan tinanggal ni Rodrigo Duterte yung overall deputy ombudsman noong iniimbestigahan siya tungkol doon sa mga bank accounts. Sa mga tinatagong yaman. Tinatagong yaman, deputy overall ombudsman. Sinabi sa isang 2014 court decision na ginawa rin dati yan, no? Ginawa rin dati, pero ni Pinoy, no? Na illegal ang ginawa noong mga panahon na yon dahil hindi under the disciplinary action ng presidente ang Office of the Ombudsman, which is an independent constitutional body. So malinaw na yung desisyon ng Supreme Court as early as 2014, tinanggal pa rin kahit wala ng legal basis ni Rodrigo Duterte to si overall deputy ombudsman, no? Tandaan mo, diyan kinuha ni Trillanes supposedly yung mga bank records na yan kasi may kapangyarihan nga ang ombudsman na buksan yung mga reports ng Anti-Money Laundering Council. Finally, ang sabi ng Supreme Court, no? After 8 years. Void yung action. Ibig sabihin, subject yan sa back pay. Ibig sabihin na supposedly na vindicate si Carandang. Tingin mo, okay, ano ba? May hustisya ba? May hustisya ba yung mga oras na yan? Ano tingin mo? Well, it took the court 8 years to interpret something that palagay ko sa isang pangkaraniwang mamamayan ay parang reasonable. Wala kang jurisdiction, di dapat from the get-go, dapat hindi nasibak sa pwesto. Tsaka ano na yan, nag-iba lang yung pangalan. Same facts Sa 2014, na-uphold na Supreme Court Oo. Diba? Ako tingin ko dapat, siguro dapat mag-apologize din yung court kay Deputy Ombudsman Carandang. Kasi si Deputy Ombudsman, hindi nagpasindak. Sa panahon na kahit yung korte, sa panahon na kahit yung kongreso, nag-give in lang. Basta takutin sila ni Duterte, ginawa niya yung trabaho niya. Ang sinumpaan niyang trabaho bilang isang deputy ombudsman ay
kung may batayan, no, kailangan niya imbestigahan kahit pa presidente. Dahil yan ang trabaho ng isang ombudsman, diba? Tama. Kaya pasasalamat din tayo kay Deputy Ombudsman kasi ginawa niya yung trabaho niya sa panahon na lahat ay natatakot kay Rodrigo Duterte. Diba? Kahit pa mawalan siya ng trabaho, kahit pa bago yung desisyon na ito, kahit retirement benefits, parang talagang nalugi siya, di ba? Ninakawan siya ng kanyang pinagpaguran doon sa pamahalaan, no? Pero buti na lamang, binago ng Supreme Court. Pero sana mag-apologize din kasi nakakahiya din na ganito katagal bago inilabas ng Supreme Court yung isang desisyon na napaka-obvious naman ay hindi pwede, ay isang unconstitutional na desisyon. Hindi pwedeng tanggalin ng presidente yung ombudsman, deputy ombudsman, dahil iniimbestigahan siya mismo. Napakaraming mali dyan, di ba? Bukod sa trabaho yan ng ombudsman, hindi ba conflict of interest yan? Hindi ba napaka-suspicious ng ganyang desisyon? I think, ngayon pa lang, marami na tayong mga kailangan na i-undo na legacies ng Dutertismo, kagaya ng ganito, yung pinatatanggal, yung mga nag-iimbestiga sa mga Duterte. Pero kasama din po dyan, yung hindi dapat nayayanig yung independence ng ating Supreme Court, hindi basta-basta nag-give in Last na, gusto sa ko na mga sabihin na executive, sa amin diba? sa pag-aaral sa batas, justice delayed is justice denied. Yun. Imagine mo kung timely sana, mas mabilis ang aksyon ng ating mga korte, di sana nagawa ni Karandang ang trabaho niya. Habang ginagawa niya yung trabaho niya, tinanggal siya. Di sana hindi tayo umabot sa ganitong level ng korupsyon. Di sana na-imbestigahan niya kung sino pang mga involved. Pero hindi, nanaig si Duterte ng mga panahon na yon against our institutions. At ang Because of timeliness. Yes. Kulang sa bilis. Paalala lang natin na ang Office ng Ombudsman isang constitutional body na hindi lang basta-basta nasa simpleng opisina yan ng pamahalaan, di ba? Napakapangyarihan yan dahil nga ipinagtatanggol, di ba? Yan ang tanod bayan. Dapat talagang naniningil sa mga politiko Corrupt. natin at lalo na mga kurakot na yan. Mga So, kurakot. ginaganon-ganon lang. Tapos kapag hahabulin natin yung mga opisyal na yan dahil sa korupsyon at isasubject sa impeachment process, le-lecturean kami ng Supreme Court na kesa walang due process na medyo minadali, no? Pero kayo nga po hindi nyo maaktuhan to sa tamang panahon. Di ba forthwith din yung kanilang implementation? Napakasimpleng desisyon dapat, no, na isagawa na. Last na, alam mo, nalulungkot ako doon sa mga komento mo sa Supreme Court bilang isa abogado ka. Kasi ang executive may power of the sword. Ibig sabihin, no, nasa kanyang sandatang lakad, commander-in-chief, Yes. executive. Oo. Ang Kongreso may power of the purse. Siya yung budget. Alam mo, ang kapangyarihan lang ng Supreme Court is power of judicial review. At kinukuha yung kapangyarihan na yan sa moral ascendancy ng Supreme Court. Dapat mga learned yan. So every single time that a regular citizen expresses doubts and alam mo yon yung pagka para bang nawawala yung respeto ng sangkatauhan, no, ng sambayan ng Pilipino doon sa mga aksyon ng Korte Suprema. So it saddens me as a practitioner, pero dapat talaga scrutinize yung Supreme Court. Kaya ako, ang aking tingin nga lang rin sana may pagkaroon ng pag-aaral kung gaano ba ka-delay yung mga desisyon ng Supreme Court at gaano sila kabilis sa ibang bagay. Kasi di ba yung kay Sara Duterte decision parang ang bilis, pero itong kay Arthur Cardac 8 years. 8 years that they could have acted on it in a faster way because it is a very simple case. It's not as if the facts are noble. Yes. Nagbago ang facts. Oo, Diba? ganun yun 2014 pa. Okay. Tsaka, Okay. last na. For the record, Tsaka alam mo, bilang nag-aaral din ng politika, kapag yung ating mga korte, hindi talaga nila nadidinig yung mga kaso at matagal, di ba? Nabubulok yung mga kaso dyan. Hindi ka masusurprise kung bakit yung mga kababayan natin masiseduce ng mga patakaran na magpatayan na lamang tayo. 'Di ba? Magpapaloko na dapat wala nang kasukasuhan, wag nang idaan sa sistema ng korte. Burahan na lang sa media. Burahan na lang Full sa for media, justice, 'di ba? Oo. Kanya-kanya na lang na hustisya. So, hindi naman natin sinasabi na hindi naman natin sinisisi yung Supreme Court dyan, pero may obligasyon din talaga sila sa kung papaano na nararamdaman ng ating mga kababayan kung ano ba yung ibig sabihin ng hustisya sa bansang ito. Diba? Ayan, kahit na mainit ang ating usapan at gusto pa nating ipagpatuloy, time out muna tayo dahil sa aming pagbabalik. Samahan nyo kami sa meriendahang puno ng bangayan. Dito lang yan sa With due respect! Supreme Court Edition. With
bowl ng isang mainit na sabaw. Ay, gusto ko na, Saka pwede ba? Gusto ko na, Siyempre, fourth with. Kumain ka na fourth with. Samahan niyo po kami makisabay kayong mag-merienda. Merienda. Sige. Let's go. Ayan, welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Ngayon po, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments na hindi Narinig ko na yan. masusunod sa unang personalidad na maaalala natin sa itinatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa Mukbangayan! May nagmumukbang na po. Malinis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Tinidor. Dapat Una na po si bakit? Atty. Dino. Actually, hirap na hirap po kami walang tinidor dito. Kumukuha ngayon ng Uy, what paano ba to? appears to be What appears to Eto be? po ay Lapas Batchoy. Na sikat sa Iloilo. Okay, ito namang isa, kakamain ko na. Ano ba yan, Ano yan? Carlo? Ano isa? Sabi ay ito ay isang tayo. ampaw, no? Ampaw. Ampaw na parang deep fried ito. Tapos, Kainin mo. Crunchy daw. ay, Ay. walang laman sa loob. So, ang characteristics ng isang ampaw ay isang uri ng pagkain na shell lang at hangin ang loob. Ayun. So, Pwede mo sarap ha? Ang sarap! ang ampaw. Oh, di ba? Kain na Ito na kain yung kayo, tinidor. Ngayon namang linggo kasi parang may Sino ba naaalala natin sa ang o pangat yung labas Lapas Batchoy, sikat sa Iloilo. Yung Supreme Court. Ay, iba pala. Iba na 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 pala. Pinaupan ata si attorney. Ano ba? Alam kayo ha? So, sino naaalala natin? Yung lapas o yung ampaw ba yung tinutukoy mo? Secret na lang. Ay. Hindi, ano nga? Sino nga naalala Hindi, kasi natin? ngayong linggo nagkagiitan, no? Sagutan. Nagbayan, nagbangayan. Oo, si Representative Garin at ang ating favorite recently suspended na Kiko Barzaga. Bakit naman sabi? Ano sabi? Tinatawag daw siyang mommy. So, may Mommy? lalabas na naman sa isang bagong ethics complaint na parang sa Kongreso pala kapag nakailang ethics violation ka na, Pwede ka na pwede maliit nang into expulsion. maalis. So parang gusto yata ni Rep Garin ay alisin na eventually. Bakit daw? Ano ba sabi ni Kiko? Ano ba context? Ba't tinatawag siyang mommy? Sabi yata ni Kiko, hindi ko yung tinatawag ng mommy. Anong tawag? Ang tawag ko sa kanya, Deng Baksha Queen. Shots fired! Shots fired! Itong si Kiko Barzaga. Pero may nagkwento lang sa akin kaibigan sa Kongreso na pinatabi raw talaga kay Congressman Garing to si Kiko. Bakit ka mo? Sinasadya. Sinadya kasi doktor to si Congressman Garin. Parang ang tingin ng leadership ng mga panahon na yon, special tong si Kiko. So kailangan bantayan, no? Special in whatever way, di ba? Oo. So parang kailangan niya ng aruga. Kaya ang sabi, mami raw talaga ang tawag. Ngayon dinedeny ni Kiko, ang sabi, Deg Baksha Queen. Ano sabi ni Garin? Pagkatapos siyang alagaan, ha? Ano sabi ni Garin? Tanggalin na raw. Ano ba sabi? Oo, kaya parang ang usapin doon nga sa ethics complaint kasi parang hindi na nga talaga nakakatulong para sa institusyon, lalo na sa mga taong nire-represent, no, ni Kiko Barzaga. Ang point ko lang ay, binring up na naman yung issue ng Deng Baksha. Naalala natin pa nung pandemic, isa sa mga pinakamahirap na ikumbinsi ang mga Pilipino ay kumuha ng bakuna. Di ba? Hindi dahil pinaputok ng ng mga Duterte yung issue ng Deng Baksha para kalad ka rin at siraan ng si dating Pangulong Noynoy Aquino na humarap sa Senado noon, ha? Marap. At na-justify kung bakit kailangan yung Baksha, kailangan Exactly. i-prioritize, kailangan labanan yung dengue, mas maraming namamatay sa dengue, kailangan ng alokasyon, di ba? At nag-allocate talaga sila ng resources para labanan ng dengue. At towards the end, napakita na hindi naman talaga harmful, no, to a certain extent, yung bakuna na yun, yung Deng Baksha. So, sa At akin, ginagamit ng ibang bansa, mga first world countries, di So, ba? ibig sabihin, ako nalulungkot lang ako na binibring up na naman yung
yung issue na yan sa panahon na, yun na nga, meron ng distrust sa mga bakuna at in general, no, napaka-irresponsable na naman ng ating gamer/meow-meow congressman. True. Minsan na nga lang bumuka yung bibig, wala na nga mapasang batas, wala na nga maayos na investigasyon, nagiging counterproductive pa sa public good. Oo. Kaya Ako, wait. Oh, go. Kung padalan mo na lang kaya kami ng pagkain dito sa With Due Respect. Oo nga. Why not? Hindi ako sure kung pagkakatiwalaan ko yung pagkain. Siopaw! Pero kasi, di ba, tingnan mo tong si Congressman Barsaga, okay sana siya kasi bata siya, di ba? Parang makikita mo na may possibility na ang kabataan will take these strong moments and lead the nation. Pero itong si Kong Barsaga, nalilito ko, ano ka ba, congressman ka ba? Congress Meow versus internet influencer? You can't be both eh. Lalo na kung may public trust na kasama. Actually, kahit influencers, may public trust na kasama yan. And the level of allegations na nilalabas niya, both for the internet, pati yung parang allegations. Si Direk, nahinuhuli tayo ni Direk, ha? Oo. Funny. Gusto natin yan. Pero sa akin, may internet, di ba? Correct. And for a lot of influencers, pag naglabas sila ng allegations, may kasamang resibo. Yes. Sa Congress, mayroon kang possibility na mag-file ng inquiry, tapos dadaan yan sa committee, pero kailangan pa rin ng resibo. Itong si Barsaga, parang talak lang ng talak for the clout. Diba? So sa akin, influencer ka man, Congress Meow ka man, I don't think you deserve either of these two spaces kung saan tinitingala ka ng tao. Tama. Pagtalak ng talak ng walang substance, ampaw talaga. Ito nga, ito naman walang Ito laman pala sa yung gitna. ampaw. O, ayan na, walang laman. O, Direk, o, Ampaw pakita mo talaga. nga. O, yeah. Walang laman sa loob. Walang laman sa Puro loob. hangin. Ayun. Puro hangin pa. Hindi ba ito libiste? Ay, Iba yun. Iba yun. Ayan kung habang nagme-merienda kami dito, magmerienda din po muna kayo dyan sa baka nakatutok sa With Due Respect. Dahil sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang desisyon ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa with due respect! Kain po tayo! Sana makakaroon yung lap. Sarap! Toto ka dyan, kayo na. Dati na cheeseburger, With due respect, makabagong pagbabalita. May tawanan. With due respect, makabagong pagbabalita. May tawanan biruan. Ikaw na. Ikaw. Bago kasama ang Team Pinas dito sa segment na DS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang desisyon ng House Justice Committee na may probable cause ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayan, pwede ka nang umuya, Attorney Dino. Unanimous o pinabura ng 53 miyembro ng kumiting dumalo sa pagdinig na idineklarang may sapat na basihan ng reklamo kabilang na ang akusasyon ni Ramil Madriaga na ginastos lang sa loob ng 18 oras ang 128 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Ayan, tama ka dyan, Cleve. Kabilang din sa tinalakay ng committee ang kawalan ng records sa ilang pangalang nakatanggap ng confidential funds, gayon din ng 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ni VP Sara at mister niya na si Attorney Manasseh Carpio. Yes, at nakatakdang magpulong ang komite bukas para talakayin at pagbotohan ng committee report, resolution at articles of impeachment. Saka iaakyat sa plenaryo para pagbotohan ng Kongreso sa May 11. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maipasa ang articles of impeachment sa Senado. At nangako naman ng liderato ng Senado na agad magko-convene bilang impeachment court sakaling i-transmit ng Kamara ang articles of impeachment. Nauna ng nilinaw ng Korte Suprema ang katagang forthwith sa pag-convene bilang impeachment court. Sa inyong palagay, tuluyan na bang ma-i-impeach si VP Sara for the second time in a row? Sasagutin yan dito lang sa Balat Sibuyas! In the meantime, higupan na ako. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Kaya po ako kumuha ng sabaw, ipapanorin natin si Attorney Dino mag-discuss. Ay, ako.
Take it away, Attorney Take it Gino. away. Hindi, alalahanin lang siguro natin yung ebidensya. Diba? Oh, ang sabi- Ang question, may impeach ba, ha? May impeach ba yung tanong ninyo? Ang sagot lang dyan, tingnan natin ebidensya. No? Last year, based na sa mga accusations, 215 na yung bumoto. Ngayon, yung ebidensya, mas malinaw. Kaya dapat mas dumami, di ba? Yung pumirma sa Tama. articles of Ayan na. impeachment. Paano ba yung palusot nila dati? Ang palusot kasi nila dati, meron nga COA clearance. Oo. Wala na ngayon yan. Wala na. Pinababalik ng personal kay Sara Duterte yung 400 plus million, ha? Na mali yung paggasta sa confidential fund. So, napakalinaw niyan. And the findings of the COA, dahil may expertise sila sa audit, enjoy the presumption of regularity. Anti-Money Laundering Council report, hindi nagsisinungaling ang numero, hindi nagsisinungaling ang datos, at kahit si Sara Duterte mismo at kanyang mga abogado, hindi dinedeny yung laman. Doon sa pangatlo, sa SALN, sinabi na ng High Court of Impeachment mismo sa kaso ni Corona na pag hindi mo dinedeklara ang mga yaman mo sa SALN, impeachable yan. Yun ay Diba? betrayal of public Betrayal trust. of public trust, culpable violation of the Constitution because it's the Constitution that requires the finding of the SALN. Ha? Yes. Malinaw yan. So culpable violation of the Constitution yan. At anong sabi nila Sara Duterte? Yung bilyong umiikot at yung mga cash down nila on hand, nasa the others. Oh, nasa others daw. Oo. Sino naman yung mga pinagloloko, di ba? Tsaka, alam mo sa akin lang di ba abogado si Sara Duterte? 80% nga yung nakuha ang resulta Oo sa nga bar. di ba abogado siya? Di ibig sabihin, dapat alam niya kung paano fini-fill out ang SALN. At iba yung cash on hand, iba yung sa the others. Yeah. Makita nyo? Cash on hand nga, malinaw Yun nga yung Malinaw una, di bang idedeklara mo, di ba? Correct. Oo. So, bakit niya hindi dineklara? At consistent, so consistently wrong pala ang interpretation mo ng batas? Ganun ba? Consistently wrong itong pag-fill out mo ng SALN at saka grabe yung egregious yung pagkakamali na yun na talagang wala kang, hindi pagkakamali yun sinadya. Kung alam mo Sinadya naman na kasi zero. hindi ka mapapanagot, maski anong ilagay mo dyan. Correct. Oo. So yung mga ebidensya na yan, I think fearless forecast. Unanimous yung Justice Committee. It's not difficult for them to get 106 votes. At doon sa Senado, alam naman natin, iakit yun sa Senado. Ang sabi at least nung tinitingnan nila yung kalendaryo, as early as June. Okay. Mukhang may trial na tayo. Oo. So may trial sa ICC ng late May. May trial sa Senado at saka halos everyday daw yung trial para matapos na ito sa lalong madaling panahon. I don't know, if I'm the lawyer of Sara Duterte, kitang-kita ko naman yung abogado niya nagpupubigla sa hirap. Ang hirap ng trabaho nila kasi napakalinaw ng mga violations. No? Yung magpapalusot ka bang ilagay mo sa the others, ang hirap nun. Ang hirap. Kaya, well, good luck, di ba? Pero I think the trial will be inevitable whether Sara Duterte likes it or not. Ang tanong! Ano ang tanong? Ang tanong! Ano ang tanong? Magpapakita ba itong si Sara Duterte sa impeachment court or pagdating sa ribbon cutting, doon Present. magpapakita present? Tsaka No? mag-speech sa graduation. Magsispeech sa grabe. ito nga, di ba? Ano yung plan A, plan B, plan C? Di ba? Napaka-unique. Di ba, ang travel naman niya, May 11 daw nakatakdang magbotohan yung plenaryo, di ba? Kung magpapatuloy talaga sa articles of impeachment. Wala naman sa bansa si VP Sara sa panahon na yan, di ba? Ini-ignore niya yung buong proseso ng impeachment, ni hindi bigyang respeto yung kapangyarihan at responsibilidad ng House of Representatives na usisain yung aligasyon laban sa kanya. So, baka hindi naman humarap din yan sa sa Senate trial, pero bago pa man din tayo mapunta doon sa Senate trial, I think maganda ding paalalahanan natin yung mga kongresista sa House of Representatives kasi may mga bulong-bulungan, may mga ugong-ugong na ilan sa kanila baka hindi na pumirma sa impeachment dahil natatakot kay VP Sara dahil tatakbo sa 2028. Hindi po yan tama. Dahil ang aligasyon para sa impeachment na ito, ang pinag-uusapan dito ay siya ba ay may culpable violation of the Constitution, may betrayal of public trust given doon sa mga ebidensya, paunang ebidensya pa lamang na nakalkal na ng House Justice Committee. Kami pong mga ordinaryong mamamayan, nakita na namin, wala namang maayos na sagot si VP Sara dyan. May mga itinatagong yaman, may hindi dineklara sa SALN, malinaw na malinaw pa sa masikat ng araw ngayong tanghali, dahil summer na summer. Kaya, nakatutok po ang taong bayan dyan sa mga nagbabalak na unahin ang politika kesa ang kanilang obligasyon sa saligang batas. Tandaan niyo po,
sa survey ng Okta at ng iba pang mga survey firms, tutok ang mga taong bayan sa impeachment. At pangalawa, gusto nilang magpatuloy si VP Sara sa trial at harapin ang lahat ng aligasyon sa kanya. Paalala na ang House of Representatives ay House of the People. Pero hindi lamang dapat sa pangalan, dapat pangatawanan yan ng mga kongresista. Correct. Oo. So ako ito tinatawag ko na stress test ito sa ating demokrasya, democratic institutions. And last year, we failed. 'Di ba? Retake na itong exam na ito eh. Last year, yung mga ine-expect natin Nag-fail ang Senate. Nag-fail ang Senate, nag-fail ang ating mga ibang institusyon. Nag-fail ang Supreme Court. Oo, diba? So sa akin palagay, nagkamali sila, no? So ito ay retake. Ang question is, kaya ba nating panagutin yung mga tiwali at kaya ba nating depensa ng ating mga institusyon at will the institutions be there for us, no? Ito ay stress test ng ating mga institusyon. Sana this time around sa ating retake, we will pass with flying. Ito pala yung totoong starting over again eh. At one more chance. One more chance for Philippine democracy. Idagdag ko lang bago tayo mag-next segment sa ating mga paalala sa ating mga kongresista na kung ano man po ang pagboto nyo rin sa impeachment trial nitong VP Sara Duterte ay magiging factor din po yan kung paano kayo iboboto muli ng inyong mga constituency. Dahil tandaan nyo po, binoboto kayo nyo ng mga distrito, binoboto po kayo ng inyong mga constituency kung kayo ay party list representatives. At isa po yan sa magiging factor nila kung ginampanan nyo po ba ang inyong trabaho bilang isang kongresista to your district and to the nation para po sa due process nating mga Pilipino. At hindi lang yan sa election. History will judge you. Posterity will judge you. The next generations will judge you. Yung mga salin lahi, mga apo, anak ninyo, titingnan kung magiging proud sila sa track record ninyo. Pero kung pinalampas ninyo magnanakaw na napakalinaw, talagang pagbabayaran nyo yan, the next generations will be embarrassed. Diba? Embarrassed with you being in public service. Kita nyo naman sa storya ng mga Duterte, di ba? Hindi nila akalain na darating yung panahon ng hustisya. Correct. Hindi nila akalain na darating ang araw na ito. Paalala din po yan sa mga kasama natin sa House of Representatives, di ba? Correct. Oo. Saka sa akin, pansinin natin, wait lang, ako naman. Gula! Gula! Game! Saglit lang po. Oo. Hindi, sa Hanggang akin alas tingnan 4 nyo. kami. Oo. Ang demokrasya natin, sinira ni Rodrigo Duterte. Single-handedly, nawala ang due process, nawala ang tiwala ng taong bayan sa human rights, nawala lahat ng foundations ng democracy hanggang yung weakness ng Supreme Court at legislation at executive, nabasag yung ganong checks and balances. So to the point nga of starting over din talaga tayo for Philippine democracy. Yeah. Diba? So nasa ng pagmamahal natin sa bayan, nakikita natin ang pagmamahal ng taong bayan sa demokrasya sa pamamagitan ng pagbabantay sa impeachment. Nakikita natin yung stakes for ordinary people, nakikita natin yung stakes for the people who have lost their loved ones doon sa drug war. Yes. At syempre, ang question na lang ngayon, nasan ngayon ang pagmamahal ng legislator sa demokrasyang ito? Where is the love? Correct. So, kailangan nyo patunayan na mahal nyo ang Pilipinas, mahal nyo ang demokrasya. At dahil dyan, ngayon, babasahin natin ang komento Yay! sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, hindi kami Supreme Court but we judge. Magdedesisyon kami if we will either Take it or leave it! Take it or leave it. Yun. Mabilisan, go! Sabi ni Teresio, excited again to watch WDR. Sa iyong programa, mas namumulat ang taong bayan sa kung ano ang hindi alam ng mamamayan na katiwalian ng gobyerno. Take it or leave it. Take it! Salamat, Teresa, iyo. At sabi ni Carlos G7L8Q, Senator judges taking an oath of impartiality should sign on the oath that give consideration on evidence. Acceptability or credibility of evidence should be voted by majority before it can be used. Take it or leave it. Cleave it ako. Oy. Yun. Oo. Kasi para sa akin, di ba, hindi muna, kailangan makita muna yung ebidensya bago pagbotohan. Sabi niya kasi, kailangan pagbotohan Ng majority. Isiwalat mo muna yung ebidensya yan bago pagbotohan. No? Oo. Okay. Tsaka ano naman binigay naman talaga sa Senado yung kapangyarihan na mag-determine din kung ano yung rules nila, kung paano nila papatakbuhin yung trial. Correct. Okay. May pangatlong comment. Sige. Archie. Ay, sorry. Sabi ni Achi Achi pala. Pagwiligan, dapat humarap si Sara personal. Ang tapang nila sa press conference at social media, then pakitang
Then, pakita nila tapang nila harapan sa impeachment court sa Kongreso at Senado. Tapos na sa Kongreso, no-show siya. Sa Senado, pakita mo, tapang mo, Sara. Yes. Ayan. Take it or leave it. Take it. Gusto ko yung tapang ni Ate. Ako, leave it. Bakit ka mo? You're asking for too much. Pakita yung tapang, wala naman siyang tapang sa katawan. Ba? Hindi, take it. Take Okay. O, Clive, mukhang Para sa yan. Last may comment. para napaka-special na comment eh. para may bias tayo ng Oo, mula comment pa to dito. sa New York. Oo. Sabi ni Wala na Kim ano. Villamer de Leon, hello Dino, love you. With kiss emoji. Hello everyone, salamat sa serbisyo nyo sa bayan. Take it or leave it. Take it. Wala ka naman sabihin ko. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang. Pag ako hindi nakauwi. Ako leave it. Bakit ka mo? Inyo na yung love you nyo. Saka yung kiss, Pag i-get, pikit. Ito na nga yung mga trolls dyan, ha. Nabalitaan ko lang. May nagsusumbong sa akin kanina na nakikipag-away kayo. Nako, ako nga hindi na nanalo dyan. So, warning lang, hindi kayo gaganahan lalo yan pag inaaway ninyo. Okay? So, take it. Take it. Salamat. So, sino winner natin dito? Kim Villamer de Leon. Okay, congrats, Kim! At saka batiin naman natin yung ating napakadaming mga live viewers. Wow! 1.6K. Wow, Live yan, ha? 1,600. Wow. Sa Facebook. Ay, sa YouTube. Sa Sa YouTube. susunod na linggo, 6.7 billion na yan. Hindi, nakita ko din nung break na merong mga taga-ibang bansa pa talagang nanonood sa atin. Maraming salamat po sa pagtutok. Bukod pa yan sa mga nakikinig sa radyo all over the Philippines. Wow. Mahal na mahal po namin kayo. Salamat po sa pagsuporta sa With Due Respect. Yes. At meron tayong two winners bukod kay Kim, na si Dino na ang nagdesisyon. Gusto ko si Achi. Kasi Oo. dapat humarap si Sarah personal. Okay ba sa atin Okay. yun? Okay. Congratulations sa ating mga Achi. winners. At gaya nga ng pinapaalala namin sa Team Pinas every week, mainit ang usapin lalo na pagdating sa politika. Pero tandaan natin, isa lang ang ating bansa. Isa lang ang Pilipinas. Mahalin natin ito. At paalala itong video na ito. Bawat hakbang sa lupa ng bayan, pusong nag-aalab, handang lumaban sa kalsada ng pangarap. Tayo'y sabay, hawak kamay, Team Pinas ang taglay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Kulay ng watawat, ating inspirasyon, pulat bughaw, dilaw na patnubay ng nasyon. Sa bawat bituin, kwento ng tagumpay, tayo'y magkaisa, pangarap ay sabay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa. Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Oh, di ba? Mga feeling Gen Z.
tayo magtapos. Oh. Bakit ba ang ating color of the day ay pink? Ako, didiretso na ako. Lenny, nananawagan po kami. Alam nyo, naniniwala po kami na kailangan na ng pagbabago sa ating bansa. Hindi po dahil naghahanap kami ng savior. Naghahanap po kami ng karapat-dapat sa governance. Lahat po ng pinaghirapan natin simula 2016 hanggang 2022, ngayon na po yung mga oras na makukuha natin kung ano man yung fruits nun at papagpatuloy natin. So, nananawagan kami. VP Lenny, sana po i-consider din yung tumakbo para sa 2028 election. Yeah. Tsaka napanood ko doon sa mga taga-Naga nung inasar ni Vice Ganda si Mayor Lenny. Yes. Parang naghihiyawan naman ng mga taga-Naga. Yun. Kaya kagaya ng sinasabi namin dito, naniniwala kami na yung inyo pong mga pinaglilingkuran dyan sa Naga ay handang-handa na ibigay muna kayo at ipahiram muli sa bansa sa 2028, di ba? Okay, malinaw ha, nakapisa. Okay. So, tawagin nyo lang kami, mga kampanya kami para sa inyo ulit. Okay. At ako na naman ang bearer of bad news. Diyan naman ako nagtatakbo. At isa't kalahating oras ng bardagulan at pagko-convince kay Mary Lenny tumakbo. At malamang talakayan natin sa iba't ibang issue ng Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. I'm sure nabitin kayo sa kwentuhan. Pero huwag kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo. At sunod niyong mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, FMR radio stations at PRTV ang programang Connect Ka Dyan kasama sina Franco Reyes at Doc Luisa. Tandaan, Mayor Lenny, andito lang kami. Inaantay ka, pero ngayon muna wala pong personalan lahat yan. Dito lang sa With due respect! So, ulit.